Dear Kuya Rex, magandang araw po sa inyo, lalo na sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa. Actually, hindi po sana ako magsusulat dahil sa totoo lang, nahihiya po ako. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili ko. Pero dahil ilang beses akong kinulit ng isang kaibigan tungkol sa iyong channel at sinabi niyang dito ay walang manghuhusga o kukutya sa akin, naglakas loob po akong ipadala ang aking kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Chad. 25 taong gulang, tubong norte po ako. At ito ang kwento ko. At ito po ang kwento kung paano ko unang natikman ang pakiramdam na may taong tumanggap sa akin sa panahong mismong pamilya ko ang unang nagparamdam na mali ang pagkatao ko. Umayos ka ha? Iyon ang huling habilin sa akin ni Kuya Raven bago siya umalis papuntang Maynila. Hindi yun simpleng paalala. May gigil sa boses niya. At habang sinasabi niya yon, nakaamba pa ang kamao niya na para bang isang maling sagot ko lang ay tatama naman iyon sa mukha ko. Si Papa ang asikasuhin mo rito. Dagdag niya, hindi ang kabaklaan mo. Sanay na po ako, Kuya Rex. Sanay na akong tawagin sa kung ano-anong salita. Sanay na po akong mapahiya kahit wala man akong ginagawang masama. Sa bahay namin, kapag hindi ka kumilos ayon sa gusto nila, agad kang tatawaging mahiya. Kapag maayos ka magsalita, sasabihin nilang malambot ka. Kapag hindi ka mahilig sa barkada, babae o bisyo, may mali agad sa'yo. Kaya natuto akong manahimik. Habang bitbit ni Kuya Raven ang bag niya pabalik o palabas ng bahay, sinundan ko siya ng tingin. Gusto ko sanang sabihin na hindi ko naman kasalanang ganito ako. Gusto ko sanang itanong kung bakit kailangang ikahiya ang kapatid niyang buong buhay namang sumusunod sa kanya. Pero wala akong binitawang salita. Dahil sa pamilyang tulad namin, ang pagsagot ay hindi pagpapaliwanag. Sa kanila, iyon ay paghamon. At kapag humamon ka, masasaktan ka. Marami na rin po akong nakarelasyong lalaki, Kuya Rex. Hindi ko po ito itatanggi. Sa edad kong 25, nakaranas na akong magmahal, masaktan at makaramdam ng kakaibang init na hinahanap din ng katawan ko. Tao lang po ako. Sa tingin ko, hindi naman masama yon, lalo na kung wala naman akong tinatapakan o nilolokong ibang tao. Ang masakit lang para sa akin, kahit may mga dumaan sa buhay ko, wala ni isa ang nanatili. May ibang sa simula ay mabait, marunong mangako at magaling magparamdam. Pero kapag dumating na sa puntong kailangan nila akong panindigan, bigla silang nagdalaho. Para bang sapat lang ako sa lilim. O para bang sapat lang ako sa lihim, pero hindi sa totoong buhay. Kaya natuto akong tanggapin kung ano ang ibinigay sa akin. Akala ko, ganun na talaga ang kapalaran ng taong tulad ko. Hanggang isang umaga, nakita ko si Ninong Paul. Kumpare siya ni Papa. Ang sabi niya, wala raw siyang asawa, pero may anak siyang babae na nasa Leyte at doon na rin nakapag-asawa. Matagal ko siyang hindi nakilala o hindi nakita, kaya nang maabutan ko siyang nakaupo sa sala namin, hawak ang tasa ng kape habang kausap si Papa, hindi ko agad siya nakilala. Mas matanda siya kumpara sa naalala ko. Pero maayos pa rin ang tindig. Malinis manamit, tahimik kumilos, at may klase ng tingin na hindi mapanghusga. Hindi siya gaya ng ibang lalaking sanay magpatawa sa pamamagitan ng pananakit ng kapwa. Kapag nakikinig siya, ramdam mong totoong nakikinig. Ang laki na pala ni Chad, paring Alvin.
Sabi niya habang nakatingin sa akin. Lumaki nga, sabi ni Papa. Kaso ewan ko kung tumigas man lang. Sanay na po ako sa ganitong salita, Kuya Rex. Ilang beses ko na yung narinig mula kay Papa, kay Kuya Raven, at maging sa ibang kamag-anak namin. Pero iba pala kapag sinabi yon sa harap ng taong hindi mo madalas makita. Nakakahiya, nakakapanliit, para kang hinubaran ng dignidad kahit nakatayo ka namang maayos. Pero sa pagkakataong iyon, may napansin akong kakaiba. Hindi tumawa si Ninong Paul. Hindi siya nakisabay kay Papa. Hindi rin siya nagbitiw ng biro para dagdagan ang bigat na nararamdaman ko. Tumingin lang siya kay Papa at nagseryoso ang mukha bago ibinalik sa akin ang paningin. Anak mo pa rin yan, Paring Alvin. Mahinahon niyang sabi. Tumahimik lang si Papa. Ako rin. Hindi agad nakareact dahil sa naging sagot niya. Sa bahay namin, bihira nang may sumuway kay Papa. Kadalasan, kapag siya ang nagsalita, lahat nakikinig. Kapag siya ang nag-iinsulto, tatawa ang iba, o kaya naman tatahimik na lang. Kaya nang marinig kong may nagtanggol sa akin, kahit sa simpleng paraan, may kung anong gumalaw sa dibdib ko. Hindi ko pa yun naiintindihan noon. Basta ang alam ko, sa unang pagkakataon, may isang lalaking hindi ako ginawang katatawanan. Chad? Tawag ni Papa. Halatang hindi natutuwa sa sinabi ni Ninong Paul. Pwede bang maghanda ka na lang ng almusal? At huwag kang tatayo-tayo lang dyan na para bang bisita. Opo, sagot ko agad. Agad akong naghanda ng agahan ng araw na yon. Kape para kay Papa, mainit na tubig para kay Ninong Paul, at simpleng pagkain na kaya kong ilagay sa mesa nang hindi kailanman magsasalita. Natapos ang umagang iyon na halos wala akong imig. Para bang napanis ang laway ko sa bibig sa sobrang pagpipigil. Kumikilos ako, tumatango, umiiwas ng tingin, at pinipilit na huwag ipalata na hanggang dibdib ko tumatama ang sinasabi ni Papa sa harap ni Ninong Paul. Sanay naman po ako, Kuya Rex. Pero may mga pagkakataong ilang beses mo nang maririnig ang pangmamaliit ng iba. Iba ang sakit nito para sa akin. Iba ang sakit kapag may ibang taong nakakasaksi. Buong araw akong tahimik. Tumulong ako sa bahay, nagligpit sa kusina, nag-ayos ng gamit ni Papa, at sinisiguradong may pagkain siya bago ako pumasok sa trabaho. Ganon ang naging takbo ng buhay ko. Bago ko pa isipin ang sarili ko, kailangan muna silang unahin dahil kapag may nagkagalitan ako, kahit maliit lang, siguradong magiging dahilan. Dahilan na naman yon para masigawan ako o masuntok. Pagsapit ng gabi, nagbihis ako para pumasok sa bakery ni Madam Alice. Panggabi ang duty ko noon dahil may mga order na kailangang bantayan hanggang sa magsara ang tindahan. Pa, alis na po ako. Pupunta na po ako doon sa bakery. Paalam ko. Tiningnan ako ni Papa mula ulo hanggang paa. Ganon siya kapag may hinahanap na mali sa akin. Bakery? Ulit niya. May halong panunuya. O makikipagkita ka na naman sa mga barkada mong walang pakinabang na gaya mo. Napahinto ako, Kuya Rex. Trabaho po talaga, Pa. Mahina kong sagot. Trabaho? Singhal niya. Magkano lang naman ang kinikita mo ron? Tapos akala mo kung sino kang may silbi? Napakagat ako sa loob ng pisngi ko. Ayokong sumagot. Alam kong pag tumaas ang boses ko, kahit kaunti,
Ako pa rin ang lalabas na bastos. Opo, alis na po ako. Umayos ka ron, dagdag niya. Huwag mong ipapakita yung kilos mo. Nakakahiya ka. Hindi na lang ako umimik, Kuya Rex. Paglabas ko ng bahay, doon ko na lang naramdaman na parang nabunutan ako ng tinik. Habang naglalakad ako papunta sa sasakyan, naalala ko ang mga panahong wala pa akong trabaho sa bakery. Noon, palihim akong sumasali sa mga pageant sa kabilang bayan. Hindi alam ni Papa na ang perang inaabot ko sa kanya ay galing sa premyo ko. Akala niya kung saan-saan ko lang napulot o hiningi. Hindi niya alam na sa tuwing tinatawag niya akong kahiyan, may ibang taong pumapalakpak sa akin. Pero nang matanggap ako sa bakery ni Madam Alice, tumigil na ako sa pagsali. Hindi dahil sa ayaw ko na, kundi dahil natatakot akong mabisto. Mas pinili kong kumita ng tahimik kaysa ipagsapalaran ang sarili ko sa bagay na minsang nagparamdam sa akin na may halaga rin pala ko. Pagdating ko sa bakery, naroon na si Che, ang kaibigan kong walang preno ang bibig, pero mabuti ang puso. Siya ang unang lumapit sa akin habang inaayos ko ang mga tinapay sa estante. Alam mo ba, bumili rito kanina ang ex mong si RJ. Bungad niya. Naku, yabang. Kasama pang babae niyang nobya. Natigilan ako sa hawak kong sipit. Si RJ? Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalan niya. Pero sa isang banggit lang, parang may kung anong bumalik sa sikmura ko. Siya ang una kong nakarelasyon ng medyo seryoso. Hindi man kami lantaran, naniniwala ako noon na mahal niya ako. Bata pa ako sa ganong klaseng pag-asa. Kaya kahit tagong-tago, kumapit pa rin ako. Yun lang ang sabi ko. Tinapunan ako ni Che ng tingin. Lang? Chad? Halos mamatay-matay ka ng iyak nung iniwan ka niyan. Matagal na yon. Oo, matagal nga, pero mukha mo ngayon parang sinisingil sa utang. Napangiti na lang ako at napailing. Doon ko naman naalala, Kuya Rex, ang unang beses na may nangyari sa amin ni Archie. Talagang hindi ko yun makakalimutan. Kaya noong naghiwalay kami, halos talaga gubuho ang mundo ko. Sumubok akong lumapit sa kung sino-sinong lalaki. Pero gaya ng sabi ko, wala pa ring nakakapantay sa kanya. Hindi ko alam kung dahil siya ang unang minahal ko ng ganon o dahil siya ang unang lalaking nagparamdam sa akin na hinahangad niya ako. Basta kapag naaalala ko siya, hindi lang sakit ang bumabalik. Kasama rin ang kahihiyang minsan akong naniwala sa sapat ng palihim. Minsan akong naniwala na sapat na ang palihim na lambing para matawag na pagmamahal. Hoy, Chad! Tawag ni Che habang tinapik ang counter. Nasa bakery ka, hindi sa teleserye ng nakaraan. Napakurap ako at saka napansin kanina pa pala ako nakatayo roon. Hawak ang sipit pero walang kinukuhang tinapay. Sorry, sabi ko. Naisip ko lang. Si RJ? Hindi ako sumagot agad. Inayos ko muna ang ilang pirasong pandesal sa tray bago ako tumango. Wala na yon, dagdag ko. Wala na nga pero ang mukha mo parang may naiwan pang resibo. Napabuntong hininga na lang ako. Ganun talaga si Che. Matalas ang dila. Pero alam kong nag-aalala lang siya. Siya ang kaibigan kong nakakaalam ng ilang parte ng buhay ko. Pero kahit sa kanya, may mga bagay pa rin akong hindi kayang sabihin ng buo. Hindi ko na siya mahal, sabi ko. Totoo? Oo. Bakit ganyan ka pa rin? Hindi ko agad nasagot yon. Kasi totoo naman, wala na akong gustong balikan kay RJ. Ayoko na sa kanya. Ayoko na sa mga tagpong kailangan ko pang maghintay ng gabi para lang maramdaman na may halaga ako. Ayoko na sa lalaking
Kayang yakapin ako kapag kami lang, pero hindi kayang kilalanin sa harap ng ibang tao. Natapos ang buong gabi ng trabaho ko, Kuya Rex. Pagod na akong umuwi ng bahay. Akala ko sa katawan lang ang bigat. Pero kinabukasan, masama na ang pakiramdam ko. Hindi na ako nakapasok sa bakery dahil nanlalambot na ako at mabigat ang aking ulo. Buong araw akong nagpahinga. Paminsan-minsan lang ako bumabangon kapag may kailangan si Papa. Kahit may sakit ako, hindi ko pa rin pwedeng kalimutan ang mga utos niya. Sa bahay namin, hindi sapat na masama ang pakiramdam mo para hindi ka kumilos. Pagsapit ng gabi, bumaba ako sa sala para kumuha sana ng tubig. Doon ko naabutan sila Papa at Ninong Paul na nag-iinuman. Napahinto ako sa hagdanan. Nasa maliit na mesa ang bote ng alak, 2 baso at pudutang halos hindi na nila ginagalaw. Si Papa, nakasandal sa upuan habang hawak ang baso. Si Ninong Paul naman, tahimik lang na nakikinig sa kanya. Nagtitigan kami, Kuya Rex. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang init na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Sa titig ba niya o dahil may sakit lang talaga ako kaya mas mabilis uminit ang katawan ko. Basta ang alam ko, bigla akong nailang. Hindi ko kinaya ang tingin niya, kaya mabilis akong tumalikod at pumasok sa silid ko. Pagkasara ko ng pinto, sandali akong napasandal doon. Pinilit kong ipakalma ang sarili ko, pero ayaw tumigil ang tibok ng dibdib ko. Para akong may ginawang mali, kahit wala pa man. Pero siguro sa isip ko, mali na agad. Mali ang maramdaman iyon para sa taong dapat respetuhin. At tulad ng dati, kapag wala akong mapagsasabihan ng bigat, lungkot at init na sabay-sabay na bumabalot sa katawan ko, hinahanap ko ang lihim kong kasangkapan. Kinuha ko ang paborito kong laruan at nilagyan yon ng gel habang pinilit na itinataboy sa isip ko ang titig ni Ninong Paul. Pumikit ako, Kuya Rex. Sabi ko sa sarili ko, lilipas din yon. Baka dala lang ng lagnat. Baka dahil pagod ako. Baka dahil matagal akong walang karamay. Kaya kahit simpleng pagtingin ay binibigyan ko na ng ibang kahulugan. Pero habang nakaluhod ako sa gilid ng kama at hinahayaan ang sarili kong madala sa ginagawa ko, mukha pa rin niya ang nasa isip ko. Alam kong mali, Kuya Rex. Alam kong hindi dapat siya ang iniisip ko sa ganoong sandali. Pero habang pinipigilan ko, mas lalo lang siyang bumabalik sa isip ko. Ninong, hindi ko namamalayang nabanggit ko ng mahina. Doon ako biglang natigilan. Parang ako mismo ang nagulat sa sarili kong bibig. Napadilat ako na hinihingal at kinakabahan. Doon nahiya ako sa salitang hindi ko dapat nasabi. Pero mas nanlamig ang katawan ko nang mapansin kong may liwanag mula sa bagyang bukas na pinto. Hindi ko pala naisara ng maayos. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita. Walang iba kundi si Ninong Paul. Nakatayo siya sa may pintuan. Hawak ang baso ng tubig. Hindi makagalaw at halatang hindi rin alam ang sasabihin. Sa sobrang hiya, mabilis kong hinablot ang kumot at tinakpan ang sarili ko. Ninong? Nanginginig kong sambit. Gusto kong maglaho na lang. Gusto kong lamunin ako ng sahig. Sa lahat ng taong pwedeng makakita sa lihim ko, siya pa ang lalaking kanina ko lang iniisip. Ang lalaking hindi dapat madamay sa kaguluhan ng katawan at puso ko. Pasensya na po, sunod kong sabi. Akala ko po sarado ang pinto. Hindi ko po sinasadya. Hindi siya agad nakapagsalita. Ibinaba niya ang tingin
Saka dahan-dahang nilapag ang baso sa maliit na mesa malapit sa upuan. Dadalhan sana kita ng tubig. Mahina niyang sabi. Mas lalo akong napayuko sa kahihiyan. Please, Ninong. Halos pabulong ang pakiusap. Huwag na huwag niyo pong sasabihin kay Papa. Doon siya napatingin sa akin. Chad? Sabi niya. Wala akong sasabihin. Hindi agad ako naniniwala. Nanginginig pa rin habang higpit na nakahawak sa kumot. Totoo po? Tumango siya. Lihim mo yan. Hindi para ipagkalat. Pero Kuya Rex, sa sekretong iyon din nabuo ang isa pang lihim. At doon nagsimula ang relasyon namin ni Ninong Paul. Tuwing pumupunta siya sa amin, may nangyayari sa amin. Hindi niya ako tinatakot. Hindi niya ginagamit ang nakita niya para mapasunod ako. Hindi ko rin alam kung paano yon ipapaliwanag nang hindi niya ako huhusgahan. Basta ang alam ko, buo ang loob kong ibinigay sa kanya ang sarili ko. Paulit-ulit. Hindi dahil pinilit niya ako. Hindi dahil wala akong pagpipilian, kundi dahil sa unang pagkakataon, may lalaking tumanggap sa akin. Alam kong mali sa mata ng iba. Alam kong kapag nalaman ni Papa, baka hindi na niya ako ituring na anak. Pero sa tuwing kasama ko si Ninong Paul, nakakalimutan ko sandali ang lahat ng mga masasakit na salitang narinig ko sa bahay. Hindi niya ako tinatawag na kahihiyan. Hindi niya ako pinandidirian. Hindi niya ako tinitingnan na parang may mali sa pagkatao ko. Kaya kahit alam kong delikado, hinayaan ko ang sarili kong mahulog sa kanya. Sa bawat pagpunta niya sa bahay, sa bawat pagtama ng tingin namin, sa bawat pagkakataong kami lang ang nakakaalam ng mangyayari sa pagitan namin, mas lalo akong napalapit sa kanya. At iyon ang pinaka nakakatakot, Kuya Rex. Dahil noong una, akala ko katawan ko lang ang ibinibigay ko. Pero habang tumatagal, pati ang puso ko ay sumasama na rin. Isang gabi pagkatapos ng mainit naming tagpo, doon nagsalita sa akin si Ninong Paul. Nakayakap siya sa bewang ko habang si Papa naman ay natutulog na sa kabilang silid. Lasing na lasing at walang kamalay-malay sa nangyayari sa amin. Sumama ka na sa akin, mahinang sabi ni Ninong Paul. Doon ka na tumira sa Bulacan. Mag-isa lang ako ron. Malaya ka, Chad. Walang huhusga sa'yo. Hindi ako agad nagsalita, Kuya Rex. Napatigil ako habang nakatalikod sa kanya. Ramdam ko pa ang init niya sa likod ko. Pero mas naging ibabaw ang lamig nang biglang gumapang sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot sa sinabi niya. Bulacan? Malayo sa bahay namin. Malayo kay Papa. Malayo sa mga taong araw-araw pinaparamdam sa akin na mali ako. Ninong, mahina kong sabi. Paano si Papa? Humigpit ang yakap niya sa akin. Hindi habang buhay ikaw ang sasalo sa galit niya. Napapikit ako ng mariin sa pagkakataong iyon. Pero wala pa naman po siyang ibang kasama. May ibang paraan, sagot niya. Pwede tayong kumuha ng mag-aalaga. Pwede kitang tulungan, pero hindi pwedeng ikaw ang unti-unting mauubos dito. Ang tagal kong hinintay na may magsabi sa akin noon. Hindi ko kailangang maubos, na hindi obligasyon ang magpapakatatag habang dinudurog ka. Pero ngayong narinig ko na, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Bakit niyo po ginagawa to? Tanong ko. Saglit siyang tumahimig. Pagkatapos ay humingi siya ng malalim bago sumagot. Dahil ayokong makita kang nasasaktan araw-araw, sabi ni Ninong Paul. Mahal kita, Chad.
Yun ang mahalaga, di ba? Kaya ako gustong magsama tayo sa malayo. Parang may kung anong humigpit sa dibdib ko, Kuya Rex. Ilang beses ko nang marinig ang salitang mahal kita sa mga lalaking dumaan sa buhay ko. Pero kay Ninong Paul, iba ang dating. Ninong, mahina kong sabi. Hindi yan ganun kadali. Alam ko, si Papa, sino na lang ang mag-aalaga sa kanya? Maghahanap tayo ng paraan. Napailing ako. Hindi niya ako papayagan. Hindi mo kailangan na hingin ang permission niya para mabuhay, Chad. Napatingin ako sa kanya. Simple lang ang sinabi niya, pero para akong sinampal ng katotohanan. Buong buhay ko, laging may permiso. Permiso kung kailangan aalis, kung paano kikilos, kung anong klase ng tao ang dapat kong ipakita. Kahit sa sariling pagkatao ko, parang kailangan ko pang magpaalam. Kaya nang marinig ko yun kay Ninong Paul na pwede pala akong mabuhay nang hindi hinihingi ang patnugot ni Papa, hindi ko alam kung giginhawa ba ako o lalo lang akong kakabahan. Paano kung magsisi ka? Tanong ko. Kumunot ang noon niya. Bakit naman ako magsisisi? Dahil ako ito. Naparunok ako bago nagpatuloy. Dahil lalaki ako. Hindi ako babae. Chad, tawag niya sa pangalan ko. Mababa ang boses. Hindi ko kailangan ng babae para sabihing buo ang buhay ko. Napakurap na lang ako. Ang kailangan ko ay ang taong gusto kong makasama. At ikaw yun. At doon, Kuya Rex, sumama na ako kay Ninong Paul. Hindi naging madali ang desisyon kong iyon na iwan ko si Papa. Ang bahay na kinalakahan ko at ang buhay na puro takot na ibinigay sa akin. Pero alam ko rin sa sarili ko na mananatili pa ako ron, tuluyan na akong mauubos. Nagpunta kami sa Bulacan at doon nagsimulang maging payapa ang buhay ko. Hindi man perpekto pero pasaya ako sa piling ni Ninong Paul. Hindi ko kailangang itago ang kilos ko, ang boses ko o ang pagkatao ko. Sa unang pagkakataon naramdaman kong hindi ako kahihiyan. Kaya hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Kuya Rex. Sana kahit papaano may makinig sa katulad ko. Yung matagal ng takot maging totoo sa sarili. At kung nakikinig ka man ngayon, tatanungin kita kung tama ba ang naging desisyon ko. Tama bang sumama na lang ako kay Ninong Paul? O piliin pa rin ang papa ko dahil papa ko siya at kailangan alagaan ko siya? Hanggang ngayon kasi, isa pa ring tanong yan sa akin. At kung ano man ang maganda kong gawin, pwede ko pa rin naman gawin ngayon. Pwede ko pa rin baguhin ang naging desisyon ko. Pwedeng paki-comment na lamang po ang inyong suggestion o payo sa akin sa comment section para mabasa ko. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Chad. Chad, maraming salamat sa pagpapadala at pagtitiwala sa iyong kwento dito sa ating programa. Makakaasa ka na magiging lihim ang iyong pagkakakilanlan. At sa ating mga solid listeners, kung gusto nyo magpadala ng sulat o advice para kay Chad sa kanyang hinaharap na problema ngayon, pwede nyong isulat o ipadala sa amin sa ating comment section para mabasa niya. Nasend ko na po ang link ng kwento natin sa kanya, kaya nababasa niya ang lahat ng tugon na yung may ko-comment sa comment section na ito. At kung mayroon kayong mga problema tulad ni Chad, mga karanasan sa buhay at pag-ibig, na gusto nyo ng advice mula sa ating mga avid listeners, pwede kayong magpadala sa amin sa aming mga official Facebook page at Gmail accounts na nakapin sa ating comment section ng video na ito. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries.
Mga ka-listeners, handog ko sa iyo ang awiting ito. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko, ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita, kahit na may mahal ka man iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo'y di kailanman magmamaliw. Buong buhay paglilingkuran kita, di naghahanggan ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko, ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal
bakit nga ba mahal kita?